radiant ang mukha mo, kaganapan. Hindi yung glota. Kahit anong glota ko dyan. Siyempre mo, may mga tao hindi nagsasawa sa itsura lang, maksipin. Nabilisa lang pa. Gusto pumuti yung mukha, sige. Kuskus dito, kuskus doon. Hindi sinali yung leeg. Kailangan mo alam. Pumuti yung mukha, ang itim ng leeg. Pag naarawan, nagkapikas na. Ha? Imbes mag-blooming, nag-gloom na. Gloom. No? Alam niyo ang totoong kagandahan, hindi yun nagagaling sa mga products ko eh. Nagagaling yan sa loob. Kapag masiyahin ang puso, no? Sabi laughter is the best medicine, tama no? Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi lahat ng tawa nakakagaling. Marami pa sa Mandaluyong. Pero alam niyo ba ang sabi ng Bible? A merry heart. May mga taong hindi tumatawa pero masaya ang puso. A merry heart doeth good like a medicine. Sabi mo, lagi ka magdalak sa Panginoon lang eh. Psalm 16 verse 11. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Anong Tagalog ng pleasures? Kaligayahan, kasiyahan. Pero sabi niya, at your right hand are pleasures forevermore. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kasiyahang hindi nauubos. Masayang maglingkod sa Panginoon. Oo. Andun yung nahihirapan ka pero masaya. Alam niyo, sa lahat ng tao sa mundo, Pinoy lang ang masayahin. Kahit nagpahabol sa aso, tawa ng tawa pa rin. Sinabi ako ng aso! Nakaiba talagang Pinoy, no? So, at the right hand, sabi dito, ang kagalakan ang huwag mawawala sa iyong paglilingkod. Dahil, kapag ito ang mawawala, ay mawawalan ka na din ng saysay. Bakit ka pa naglilingkod? Mahirap po yung nakabusangot na nagpapiano. Tama. Hello? Mahirap po yung sumayo na nakasimangot. Try nyo nga. Nakasimangot, tapos nasayaw kayo. Hindi. Ha? Hindi po pwede yun. Mahirap maglingkod na nakasimangot ka. Imbis maka-attract ka ng tao kasi, uy, gusto ko dyan kasi masayahin yung mga tao. Ay, ayaw ko dyan, nakasimangot ng mga tao dyan. Akala mo, may utang. Romans chapter 14 verse 17. Ano sabi? For the kingdom of God is not a matter of... okay na pala, magutang tayo. Okay na. Not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. May kagalakan tayo. Kung isang gawain, naging kabigatan na para sa iyo, ibig kagalakan, ano problema? May problema sa paglilingkod mo. Alam nyo, we cannot find a perfect ministry. Wala ka makikita. Doon ako kasi maganda doon. Pag punta mo doon, pumangit na. Lipat ka. May maganda doon, lipat ka. Pagdating mo doon, pumangit na ulit. Another pumangit na naman. Alam niyo kung sino yung pangit? Alam mo sila may problema? Hindi yung pinuntahan mo, ikaw yung problema. Kaya ang gawin mo? We can never, you will never satisfy on the things sa mundong ito kapag hindi si Lord ang una nagbibigay ng kagalakan mo. Yes. Kahit anong ministry yan, pwede kang maging masaya basta si Lord ang inuuna mo. Amen. Huwag kang talon ng talon. Alam mo, talon ng talon, kang gabo yun. Kung ang isang gawain ay hindi na nagdadala ng kagalakan sa iyo, bagkos naging sapilitan. Tinatabi mo, sapilitan na lang ba yan? No? Sapilitan pa para sa iyo, baka nanakawan ka na ng Diablo at nagkakaroon ka ng spiritual dryness. Alam mo bang unang inaalis ng Diablo sa buhay natin? Kagalakan. Pag wala ng kagalakan, wala ng kapayapaan. Pag wala ng kapayapaan, wala ka nagkakaroon maglingkod. Hello? Kaya maraming tao, naghiwalay. Lagi ko narinig kita sa mga kakilala ko, naghiwalay sila. Tara natin tayo, sabi niya sa akin, hanapin ko ng sarili ko. Kung saan mo hanapin? Sa probinsya namin, bakit nahiwan? Hindi mo hanapin ang sarili mo.
Ang totoong kagalakan na to. Kaya nga alam niyo, bago kayo mag-asawa, wow, grabe bago mag-asawa. Sa mga meron na, congratulations. Sa mga nagbabalak pa, bahala si Lord. At alam niyo ba, hindi yung hahanapin mo yung kabiyak ng buhay mo. Buo dapat ikaw, buo yung asawa mo, at buo si Lord. 1 plus 1 plus 1 is equals 1. Iba si Lord. Sa mundo, 1/2 plus 1/2, doon pa magiging isa. Hindi po. Sa Panginoon, ikaw buo, asawa mo buo, tapos si Lord is equals yan isa, buo. Kapag ikaw kalahati, yung asawa mo buo, isarayin mo lang buhay niya. 1.5. Ano? Kaya nga, kapag nakakaramdam ka ng spiritual dryness, tandaan mo, ang bumubuo sa buhay mo, hindi asawa mo, kundi ang Diyos. Amen. Yung asawa mo, bonus yan. Hello? Brother, paano yan? Ibis bonus yung asawa ko. So, naging ano eh. Tingnan natin, number 2, number 3 na tayo. Yes. Lapit na. May 97 na lang. 97 na lang. Number 3, serve with a purpose. Alam nyo, hindi ka lang dito basta naglilingkod, but may purpose ka kung bakit ka naglilingkod. Huwag kang mapapagod sa iyong paglilingkod dahil darating din ang oras na magbubunga ng lahat ng pagod at tsagap mo. Amen. Mapapagod. Alam mo kung mapapagod sa paglilingkod? Oo, kakaramdam ka ng pagod pero nangihito. Kasi hindi naman tayo, sabi ko nga, we are not inevitable sa mundong ito eh. Makakaranas ka ng pagod but never kang mag-stop. Hello? Nagtagihan. Napagod ka? Oo, lahat naman ang mapagod eh. Pero sabi mo, pagod na ba? Medyo. Kapag pagod na, patigil-tingkil na yung mata. Ano ba mapapagod? Bakit ka mo? Alam mo ba kung bakit pinagpapala ng Diyos ang pamilya mo? Dahil sa iyong hindi napagod sa paglilingkod. Amen. Akala mo walang ginagawa si Lord? Meron. Akala mo wala, pero Meron. Psalm 73 verse 26, ano sabi? My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Alam mo yung may kanta yan? And God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever and ever. Diba? At meron tayo yan sa'yo. Bilisan natin. Galatians chapter 6 verse 9. Nakibasa? Ay naman. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng handang panahon, tayo ay ani kung hindi tayo susuko. Sino nga ani? Tayo. Oo. Huwag kang sumuko. Purpose, naglilingkod ka dahil alam mong si Lord lang ang ano? Kayang mag-ingat at magligtas ng iyong pamilya. Ito yun eh. Totoo. Hindi mo maasahan ng ibang tao para ingatan ang pamilya mo. Pero tiyak yan, naglilingkod ka dahil alam mong iniingatan ko sa pamilya mo. Amen. Malayo man sila, pero malapit din. Malayo man, siya pa, mag-anniversary kayo, malayo. Pero pagpasok mo sa mall, ay may kanta, sakto sa inyo. Narinig ko lang yung kwento. Okay, one day! Kailan yung one day? Balang araw! Makikita mo, ikaw at ang buong pamilya mo ay naglilingkod na sa Diyos. Alin kayo sa katig na pamilyang sabay-sabay nagsisimba. Amen. Amen. Kaya sakit, tignan, pamilya sabay-sabay nag-iinuman. Kanya-kanya, yung anak, Jean. Emperador. Emperador. Red horse. Yung tatay, red horse. Yung tatay, nagluto ng pulutan, binigay sa kababaihan. Yung kababaihan, binigay sa kaanakan. Bungangkan, nag-iinuman. Tapos,
Magtataka ka, bakit walang magandang nangyayari sa buhay? Remember, sabi ng Panginoon, dapat buo ang pamilya mo naglilingkod. Ito pa po muna. Last na yun eh. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 15, ano sabi? Kaya Kaya mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyo, hindi masasayang inyong pagpapagagal para sa Kanya. yung upo niyo dyan, yung oras na yun. Po kanina, pagdating ko kanina, alas 11, 11:30 ako dumating. Andito na sila, yun, nagkakwentuhan na. Yung oras na nilaan nyo dito, yung oras sa pagdating ninyo, binahin ninyo para makarating dito sa Panginoon, hindi niya ino-overlook. Binibilan ng Diyos yan. Hindi ka inuutangan ng Diyos. Hello? Hello? Gusto niyo tapusin na natin? Lastly na po. Ano sa amin? As for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo, kay sarap maglingkod sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Alam ng Diyos na hindi kanya kayang utangan. Ano mang bagay na wala ka, bibigay ng Diyos. Amen. Anong mga kahilingan mo, narinig yan ng Panginoon. Amen. Mas malapit ka kaysa sa mga bagay, sa mga taong wala silang relasyon sa Panginoon. Amen. Kaya nga, i-discern natin na maglingkod sa Diyos. Amen. Kaya mo sa presensya ng Panginoon. Panginoon, have your way, O God. Ikaw ang Diyos na laging nariyan para sa amin. Kaya Panginoon, tunay nga o Diyos na sa aming paglapit sa banal mong harapan, nais namin Panginoon na makapaglingkod sa iyo ng buong kagalakan. Buong puso, O God. Tunay nga Panginoon na sa aming paglilingkod na ito, hindi man po madali, ngunit Lord, nariyan ka para sa amin. Salamat po aming Ama sa pagbibigay mo sa amin ng katatagan, kalakasan, pagpapala, pag-iingat po sa aming lahat. Alam namin, Panginoon, sabi ni Joshua God, as for me and my house, we will serve the Lord. Tunay nga o Diyos, kaming lahat o God na mga umaasa sa iyo ay hindi po mabibigo, Panginoon. Kaming lahat na nagtitiwala sa iyo ay hindi po mapapahiya. Lahat ng desire ng aming mga puso ay pagkakalob niyo po sa amin. Dahil ikaw ang Diyos na mapagbigay sa lahat ng bagay. Maraming salamat po aming Ama. Kasihan niyo po kami, pagpalain niyo po kami. At Lord, maging kagalakan nawa ang aming paglilingkod sa iyong harapan. Maging kalugod-lugod nawa ang aming mga buhay sa iyong paningin, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi ng Amen.